Matapos ang magkakasunod na kaso ng karahasan sa loob ng mga paaralan na kinasasangkutan ng mga estudyante, mainit ngayong pinag-uusapan ng panukalang amyenda sa Juvenile Justice Act kung saan iminumungkahi ng ilang mambabatas na ibaba pa ang edad ng mga minor de edad na dapat managot kung nagawa ang krimen. At para po talakayin niyan, makakausap po natin ngayong umaga si litigation lawyer and practitioner na si Attorney Bon Caluag. Magandang umaga po, Attorney Caluag. Maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming panayam ngayong umaga. Magandang umaga, Sir Sherwin. Magandang umaga sa mga tagapakinig at nanonood ng UNTV. Ayan. Attorney, para mo sa aming unang katanungan, tungkol saan po ba at ano-ano po ang pangunahing probisyon na nakapaloob sa Juvenile Justice and Welfare Act? Okay. Ang ating Republic Act 9344 o ngayon ay naamyendahan na Republic Act 10630 ay ang batas na nagtatakda kung paano itatrato ang sistema ng katarungan ng mga batang nagkasala o kung tawagin natin ay children in conflict with the law. So layunin nito na tignan kung sa halip ba na ikulong sa regular na ordinaryong bilangguan ay i-rehabilitate o itatakda rin kung ano yung mga pananagutan base sa edad at kakayahang maintindihan yung maling nagawa nung batang tinatawag na children in conflict with law. Ayun. Attorney, paano po yung panawagan ngayon ng mga magulang, ng mga batang nasawi sa pamamaril na kung hindi daw mapapanagot yung dalawang bata na namaril, ginigit po nila na dapat makulong yung kanilang mga magulang. May ganito hubang nakasaad sa ilalim ng ating batas? Naku, as much as naiintindihan po natin ang damdamin ng mga naiwan at mga magulang ng biktima, hindi po maaaring makulong sa krimen ang kanilang mga magulang kasi nga po ang pananagutang kriminal ay personal dito sa ating batas. Kahit po sa Revised Penal Code po o ito man ay sa Juvenile Justice and Welfare Act, personal po ito at ang maaari lang mahatulan ay kung sino yung gumawa. Ngunit, hindi ibig sabihin po na wala ng pananagutan. Meron pa rin pong pananagutan kung tawagin ay civil liability o pananagutang sibil sa pagbabayad ng danyos o pinsala po. Yun po ba yung mararanasan ngayon na attorney nung pong may-ari ng mga baril na ginamit nitong dalawang minor de edad? Yung sa may-ari naman ho ng baril, maliban po sa kapapayaan nila dong sa pagkakahawak ng baril, maaari pa ho sila makasuhan ng administratibo o halimbawa ho ay mayroon din kung kaakibat itong kasong krimen kung talagang mayroong kapababayaan o halimbawa mapatunayan na mayroon silang naging parte kung bakit talaga namang nakahawak ng baril itong dalawang minor de edad na akusado sa kasong pamamaril. Ayun. In terms of discernment naman, attorney, ano-ano po yung mga tinitignan po nating factors para ma-consider na talagang aware o walang kamalayan yung pong isang minor sa nagawa niyang krimen? Ayan. Ang discernment o kung tawagin na o tinatawag nating kamalayan o kaalaman kung tama o mali ang kanyang ginagawa, dapat po nating tinitignan po ng korte diyan is yung hindi lang to talino ang tinitignan po nito ay yung kilos bago, habang at pagkatapos ng krimen. Nagtago ba bata? Sinubukan ba niyang burahin ng ebidensya? O kaya meron ba siyang ibang ginawa o pinag-isipan ba niya bago man niyang gawin ang krimen? Paraan ng pagkakagawa niya, pinano ba niya o biglaan lang to? O kaya i-evaluate din po ito ng mga eksperto tulad ng psychology, psychiatrist, titignan ng background ng pamilya, takbo ng isip ng bata para masabi na alam ba niya yung ginagawa niya sa aktong panahon na ginawa niya yung krimen. Ayun, meron ho kasing balita na pinapakita na meron pong palitan pa po ng text message itong dalawang batang namaril, attorney. Ayan, yan ay isang mga factor na titignan ng ating korte ng hukuman kung alam ba ng bata. Kasi kung mapapatunayan na pinagplanuhan, alam ng bata, nakita ng bata na ito ang dapat gawin niya, may mga text message na ganyan, maaari kung makikita ng hukuman na may discernment nga siya. At ang treatment sa kanya ay maaaring iba
kumpara sa treatment ng walang discernment, lalo sa 15 years old na akusado natin. Kung sinasabi naman po, attorney, na may depresyon ng isang bata na nakagawa ng krimen at siya po ay nasa above 15 years old, na automatic po ba na hindi siya pwedeng atangan ng anumang pananagutan? Nako, yan po ay isang maling konsepto po. Dahil po hindi otomatiko na may depression ang akusado na nasa 15 years old pataas, ay maaari nang sabihing wala na siyang pananagutang krimen, no? Dahil po ang tinatawag nating insanity hindi equivalent ng depression. So matitignan pa rin po kung yung depression ba ay naging dahilan para hindi niya maunawaan yung tama o mali. Kasi kung alam naman niya may depression nga siya, ngunit kung ginagawa niya yung krimen or bago ginawa niya yung krimen, alam niya naman niya yung tama o mali, may kamalayan siya, mananagot pa rin po siya sa batas. Opo, tsaka kailangan pa rin patunayan na kung talagang may depresyon, kasi madaling sabihin na ganun po, hindi po ba, attorney? Ayan. Tama po, Sir Sherwin. Kasi mahirap po na pwedeng may mga sabi-sabi lang. Kaya po meron tayong mga nasa batas din po natin yan na ang magsusuri nito ay ang mga eksperto. Tapos po, ang huling may sabi kung may discernment o wala ay ang ating mga hukuman. Ayan. Attorney, umiinit po ngayon yung usapin na ibaba ang criminal age liability at the age of 10, ang pinakamababa. Ano po ang take nyo po dito? Nako, ito ay napakainit na usapin nga yan, Sir Sherwin. Pero para sa akin, ang hamon po talaga dito is tignan lang, balansehin, lalo ng ating mga mambabatas. Balansehin ang seguridad ng publiko at ang kapakanan ng bata. Kasi yun naman yung tinitignan natin sa juvenile justice, no? So kung titignan sa siyensya, ang utak ng 10 taon, kailangan tignan, mature na nga ba to? May bigat na ba yung kanyang aksyon? Kailangan kumonsulta sa mga eksperto. Suportado rin ba na ito ng datos? Like kung halimbawa po, gano'n ba karami yung crime rate na masasabi natin nagagawa ng mga below 10 years old? Kung gano'n po ba karami, meron na nga pang dahilan para ibaba. Pero kung halimbawa naman ay hindi man gano'n karami, baka sa ibang anggulo tayo tumingin. Halimbawa ang epekto ng paggabay ng magulang, kakulangan ng suporta ng gobyerno para mailayo ang kabataan sa krimen, o maaaring epekto ng social media sa mga kabataan. So pwedeng iyon ang tignan imbis na ang pagbaba ng edad ng pananagutan. Depende ho. Kaya sa akin, dapat ito ay base sa objective evidence at saka po sa datos na makukuha rin sa mga eksperto po. Ayan, maliwanag po. Ang paliwanag ni attorney. Attorney, baka meron ho kayong mensahe sa mga o kaya mga gusto po ninyong maibahagi pa tungkol po dito sa usapin ng juvenile justice law. Nasa inyo po ang pagkakataon. Opo. Ayan. Ito pong usapin na po ng Juvenile Justice Welfare Act. Lalo po itong mainit na balita tungkol dun sa 2 batang naging akusado natin. Sana ho ay ito'y tignan natin maliban lang sa nangyaring krimen, tignan ho natin ito sa mas malawak na pananaw. Ano ho ba yung mga bagay na dapat tignan? Like ang pagkukulang ba ng estado o ng gobyerno na suporta ang ating mga kabataan? May kakulangan ba tayo sa edukasyon? O may kakulangan ba tayo sa pagpigil sa epekto ng social media? So, malawak pong diskurso siya at sana ho doon siya tignan sa anggulong yon maliban sa kaysa ho sa paghusga o paglalabas ng hindi fake news kumbaga na ating nakukuha ngayon sa ating social media. Yun po. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Bon Caluwag, at magandang umaga pong muli sa inyo. Maraming salamat, Sir Sherwin. Magandang umaga rin po.